walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang ganda, sobrang fresh. Charot! So yon. So kamusta? So syempre long time not talk to you dito sa Samsam TV lang naman. Hindi ako nakakapag-upload. Sobrang busy ng beauty ng Mama Sam ninyo. Talagang ngarag talaga ang beauty ko after ng Miss Universe. At ito nga, Diyos ko, nagkaroon pa tayo ng pilay. Ngayon naman, pilay na namamaga. Nakakaloka. Daming eksena. Magang-maga yung paa ko. Parang nabalikan ako ng buto. Charot. Anyway, so eto nga. So, syempre excited tayo sa homecoming na magaganap. Today ba? Oo. O tomorrow. Sa homecoming, syempre ni Maria Atisa Manalo. So, sabing ganon, dapat daw bang bigyan si Maria Atisa Manalo ng homecoming? Ayun yung unang tinanong. Tapos may pangalawang tanong, saan ba dapat iparada si Atisa? Tapos, tingin daw ba natin dapat ba sumali pa si Atisa uli one more time sa beauty pageant? Yan. So doon muna tayo sa tanong na dapat bang bigyan ng homecoming si Atisa Manalo? Ang sagot ko diyan, oo naman. Diyos ko, kailangan bang questionin pa yon? Actually, si Atisa ay dapat talagang bigyan ng homecoming, ng grand homecoming Hindi lang yung pipitsugin na homecoming na ginagawa ng Miss Universe Philippines dyan sa MOA na iniikot lang yung reyna nila dyan tapos na. Kasi parang feeling ko yung top 10 nga binigyan nga ng homecoming si Michelle D, di ba? Tapos yung top 30, di ba? Pero kasi dapat since na level up ang tagumpay natin, di ba? Mula doon sa kung tutuusin, mas parang nabonggahan pa nga nung kay, dapat bonggahan pa yan yung kay Chelsea Fernandez, di ba? Dapat bonggahan pa yung parada ni Atisa. So, ako, yes, dapat talaga siyang bigyan. At hindi yan questionable. Kasi parang feeling ko, ang layo naman nung narating ni Atisa at parang feeling ko, panalo si Atisa. Kaya dapat bigyan siya ng bonggang-bonggang homecoming grand parade. Take note grand parade. So, ibig sabihin ng grand parade, yung bongga, yung talagang mamamanghaan lahat. Kasi si Atisa Manalo siya. Ganon! So, saan daw ba dapat iparada si Atisa Manalo? Well, dapat iparada si Atisa Manalo, syempre, sa Makati. Ayoko sa MOA Arena. Dapat doon siya sa Makati. Kasi doon sa Makati, pag doon mo siya pinarada, di ba doon pinaparada yung mga winners? So, dapat doon siya. Since na-level up naman siya kay Michelle D at saka kay Chelsea Manalo, so dapat doon siya sa Makati iparada. Kasi third runner-up siya sa Miss Universe. Take note guys, third runner-up. Hindi siya top 10, hindi siya top 30, third runner-up. At lalong hindi siya top 5, third runner-up. Dapat nga, first runner-up. Di ba? Naalala ko, pinarada noon ng first runner-up sa Miss Universe na si Miriam Kiambao. Di ba? Hindi tayo nag-title noon, pero binigyan ng bonggang-bonggang grand parade si Miriam Kiambao doon sa Araneta. So ako, para sa akin, sa Makati dapat bigyan ng bonggang-bonggang parade itong si Atisa Manalo. Di ba? At hindi lang yan. Dapat connection yun doon sa Cubao. Dapat iparada doon si Atisa. Kasi di ba sinasabi nila na last pageant na daw to ni Atisa, di dapat, saan ba siya nagmulang pageant? Sa Binibining Pilipinas. So dapat doon siya iparada. Iikot siya doon ng bonggang-bongga. Ewan ko hindi maloka ang lahat. Di ba? So, Miss Universe to. Hindi to basta-basta lang. Dapat bigyan siya ng isang ingranding
pa-welcome. Ganon. And then, ayun, so I wish na sana maparada talaga siya sa Makati bukas. Hindi lang sa ano, hindi lang doon sa kung saan-saan mang parada lang, di ba? So, good luck. Hindi ko alam kung bukas na ba yung parada niya eh. Basta may parada siya. A dos o a tres. Oho. And then, dapat daw bang lumaban pa si Atisa? Pero bago natin sagutin yan, sabing ganon, sino daw ang mas mataas ang ranking? Si Beatrice Luigi Gomez o si Atisa Manalo? Actually, pareha silang nakarating sa top 5, di ba? So, I love Beatrice Luigi Gomez. Kasi bongga din talaga si Luigi Gomez. And of course, Atisa Manalo din. So, pareha sila ng top 5. Kaya lang kasi, yun doon kay, kay Beatrice Luigi Gomez. Either na parang parehas lang naman sila na nakatungtong doon sa top 5. Kaya lang, walang deklarasyon ng third runner-up. So, kung iisipin mo, top 5 finalist siya sa Miss Universe. Kung babasahin mo yung rank niya. Beatrice Luigi Gomez, top 5 finalist in Miss Universe. O, ganon. Pero kasi kay Atisa Manalo, nabigyan kasi sila ng rank. Kaya ayun yung maganda. Nabigyan ng 4th runner-up, 3rd runner-up. O, diba? Sana wag nang tanggalin yan ng Miss Universe eh. Dapat ipanatilihin na lang yan yung mga ganyan-ganyan. Oho. So, dapat 3rd, mula sa 4th, 3rd, 2nd, dapat may ganon. So, etong si Atisa, may deklarasyon kasing naganap. So, siya ay 3rd runner-up. So, malinaw. So, nakakahilera siya kay Shamsi Supsub, Ariela Arida, Chat Silayan. Alam ko, 6 na sila eh. Oho. So, yon. So, basta ang alam ko lang, naabutan ko kasi yung kay Ariela, kay Shamsi at saka ayan na kay Atisa. Kasi si Venus Ra naman is 4th runner-up. So, mas mataas siya kay Venus Ra. O, di ba? And then, siguro, si Beatrice, saan mo hilera? Pwede mo naman siya hilera kay Shamsi Supso, pero kasi wala nga deklarasyon. So, pwede mo siyang i-consider na 4th runner-up. Pwede lang na top 5 finalists lang talaga. Kasi wala nga deklarasyon eh. Medyo malabo kasi yung sa Miss Universe sa Israel, di ba? So, dapat doon may deklarasyon. So, nagmukha lang tuloy silang top 5 finalists kasi wala nang sinabing 4th runner-up, 3rd runner-up. Pero kung ako ang tatanungin mo, siguro 3rd runner-up din siya. Ganon. So, i-consider na lang din natin, no? And then, plus, eto na. Dapat pa bang sumali si Atisa Manalo sa pageant? Ayun nga, marami nagsasabi na dapat daw pumunta daw ng Miss Grand, dapat daw pumunta daw ng Miss World. To be honest, kung akong tatanungin ninyo, tama na. Oho. So, wala na. Ito na talaga. So, manatili na lang siyang 3rd runner-up sa Miss Universe. Either na gusto natin kay Atisa na magkaroon siya ng title na, alam mo yun, yung parang kay Emma Tiglaw, nagtapos siya na Miss Grand, di ba? So, dati, top 20 lang. So, parang hindi pa rin makonsider talagang kumbaga ngayon, titled na. Pero kung bibigyan mo kasi siya ng ng isa pang chance, siguro gusto ko siya sumali. Ayun, sa Miss World, pwede kasi maganda naman si Atisa. Kaya lang, mahina yung advocacy kasi ni Atisa para ilaban mo sa Miss World. So, ayun yung nakakatakot. Kung meron siyang strong na advocacy, I think, yes, pwede. Pwede mo siyang ilaban ng Miss World. Ngayon, kahit pa naka-3rd runner-up yan sa Miss World, sa Miss Universe, hindi ko alam kung i-consider siya na winner ni Madam Julia kasi nga mahirap. mahirap magtawag dito. Hindi natin alam eh. So mahirap. Hindi ko alam, basta ako kung meron siyang matibay na advocacy, yung katulad kay Oppo, sumali siya. Kasi malay mo, siya ang maging Miss Universe, maging Miss World, di ba? Pero kung wala, I think manatili na lang siyang 3rd runner-up. Kasi hindi naman porket sinabi mo na, ay 3rd runner-up yan sa Miss Universe, mananalo yan sa Miss World. Hindi natin sigurado yon para kay Atisa. At mahirap isugal, di ba? Paano kung matalo? Paano kung
top 5 uli. O, di ba? So, kung si Catriona nga nahirapan Pero kung meron siyang matibay na advocacy na may isip nila na pwede talagang pumalo sa Miss World, why not? Di ba? So, balay mo, kung si Catriona hindi nagtagumpay sa Miss World, tapos si Atisa naman ay tagumpay sa Miss World. Pero ang tanong, gusto pa ba ni Atisa Manalo talaga mag-join ng isa pang pageant? So yan yung alamin natin in the future. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, anong masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.